Okay, so ayan nga. So ngayon nga ituturo ko kung paano ikabit tong intercom, kahit anong intercom, pero itong kinabit ko dito sa akin is itong GX10 na intercom. Tuturo ko kung paano ikabit ng walang makikitang wire kahit konti. Pero dito, ito lang yung nakikita. Pero hindi ko na video tong pagkabit ko nito. Kaya ang i-video ko yung pagkabit nitong isa. Ito yung hindi ko alam kung anong basa nito. G-Relec or G-Relec. Pero parang mas maganda ano. G-Relec. G-Relec C2 Pro. Itong isa is G-Relec GX10. Yung pwede sa 10 na connection. Ito, ang alam ko is pair lang. Dalawa lang ang pwede dito. Pero, itong Pro is pwede na siyang mag-music sharing habang nag-uusap. Yung hindi kasi Pro nito, intercom lang or kanya-kanyang music. Turo kung paano gawin ganyan kalinis. Sa loob, wala ding makikitang kahit anong walang makikitang wire. Yung speaker lang niya. Okay. Yeah. So, ito nga, ang gagamitin ko ang helmet dito is yung SEC Ace. SEC Ace na matte black. So, syempre, ang first step is ipapakita ko lang yung first step is i-ready nyo lang to kasi ayaw kong gamitin yung adhesive kasi masisira yung walang tiwala dun tsaka masisira yung helmet. Dalawang bilog. Yan, dito ikakabit yung speaker. Tsaka isang pagkakabitan ng mic. Or ito. Yan, pagkakabitan ng mic. Kasi yung red, itong red is mas matibay. Ang alam ko is ginagamit to sa gagamitin to para dun sa mic ng kwan. Itong may red, ang alam ko gagamitin to sa mic ng half face na helmet. Pero ito, since naka full helmet tong gagamitin ko, itong maliit, itong white lang yung likod. So, yan lang yung kailangan. Then, saan yung mic? Bago nyo ikabit pala, isihiwalay nyo na tong mic nya para hindi siya sagabal kapag kinakabit. Alisin nyo lang dito. Ayan. Madali lang naman ikabit. Putol. Ayan. Alisin nyo lang para hindi sagabal. Ayan. Ito yung speaker nya. Ang laki. By the way, yung sa GX10, ang ganda ng tunog. Ito hindi ko pa natatry. Mamaya ko na itatry. Then, niready nyo to. Pang huli itong ilalagay. And start na. So, sa helmet naman na part, alisin nyo lang yung visor.
para hindi rin sagabal. Alisin nyo itong mga foam. Ito maganda sa SEC, no? Ang dali lang i-maintain ng foam niya. Yan, alisin mo lang lahat ng foam. Lagyan nyo lang sa washing machine. Isang ikot lang. Basta malagyan, maano lang ng sabon tsaka linis agad. So, kapag naalis na yung foam, kuha lang kayo ng tissue dito sa kasi may nakaabang na itong SEC. Nakaabang na para sa may pwesto na nakaabang para sa tawag dito. Meron nang nakaabang para sa intercom. Punasan nyo lang yung pagdidikitan. Ngayon, nakikita. Yan, nakikita. Diyan nilalagay yung kita nyo yan. Hindi siya sakto, pero igitna nyo na lang. Mas malaki kasi yung nakaabang para kahit malaki yung kunin yung intercom. So kanina kinakabahan ako kasi pinagpraktisan ko yung mas mahal. Ito mas mura. Kabisado ko na. So yan, ikakabit nyo lang dito sa gitna. By the way, pan pala. Huwag kayong matakot na idikit ito kasi hindi naman pwede siyang maalis kapag kakabit pa lang. Pwede pa siyang mailipat. Yan yung isa naman. Madali lang. Tapos matibay yung cable nitong G-Relec. Kahit mahila-hila to. Kita ba? Igitna nyo lang. So after nun, nung may kabit yung pagdidikitan, kunin nyo na yung speaker na nakaalis na yung mic. Then, dalawa to. Yung isa is maiksi. Then isa yung mahaba. Una nyo yung maiksing part. Ayusin nyo to kasi pagkakalabas sa box is nakatali-tali. So, dapat magkakahiwalay na. Para madaling mamaya. Ayusin yung wire niya. Then, ganito yung technique kong dinidikit. Yung wire, ayan, kita niyo yung wire. Nakatutok siya sa taas. Ayan o. Nakatutok siya sa dyan nakatutok yung wire. Ayan, kita niyo. Dyan nakatutok yung wire. Mas madali kong na cable management kanina. So, kita. Isagad nyo lang din. Tapos, ito, kasi makapal yung foam nito, dapat maitakin nyo siya dyan. Yan. Hihirain nyo to, papatong siya doon. Para less stress doon sa speaker niya kapag nagagalaw. And then, ganoon din sa kabila.
Kabila naman, iabang nyo na dito yan. Sa kabila naman, dito nyo idadaan. Mas maganda yung wire. Actually, mas maganda tong wire netong bago kasi tong C2 Pro. Tapos luma ng brand nila yung GX10. So, nung na-design yun, hindi pa ganun kalakas yung hindi pa ganun ka pulido yung design nila. Ayan o. Ngayon, ito naman, lagyan nyo lang ng space. Ito, nakita nyo yan. Yan o. Tatabi nyo lang dun sa likod ng speaker. Tapos ito, magbibigay ka ng konting space kasi mamaya may hila. Then, merong parang space dito ng helmet. Ayan o, dyan o. Dyan nyo ilalagay. Kasi, ewan ko ba, may naka-ready ng dikit dyan. Yan. Ay, mali. Mali pala, mali. Huwag nyo muna ilagay. Ang una nyo gagawin is, ikabit nyo muna to. Kasi dito kayo cable management mamaya. Para dito malinis lang. Dito lahat yung ayos. So, ganito ulit dito. Nakatutok ulit dito sa visor yung cord. Pero kayo, kung anong trip nyo, baka may mas maayos kayong pag-cable management. Pero dito, ito yung nag-work sa akin. Kasi, di ba, nakatutok dito sa visor yung wire. Isisiksik. Lalagyan ko ng curve dyan. Isisiksik ko sa taas. Ayan. Kita nyo? Kita ba? Isiniksik ko dito yung wire. Then, dadaan ngayon yung wire dito. Lagyan nyo rin ng space dito sa part na to. Bago nyo idikit yan. Idaan sa... Kasi may hila pa yan. Gusto mo lang. Ayan o. Yan. Kita. Ididikit nyo na dyan. Okay. Ngayon, diba, nababawasan na lang mababawasan yung wire. I-separate nyo yung mic ngayon. Yan. Siksik nyo na rin dito, parang yung sa kabila. Sa likod. Ay, nako. Wala akong po. So, kung meron kayong matulis na bagay, pwede yung ganito kahit ano matulis. Para may siksik yun lang yung wire. Para hindi sagaban. Yun. Mas malinis yung wiring ko kanina. Kasi, ayan. Okay. So, kita ba yung ginagawa ko? Basta, yun lang yung pinakamahalagang step, yung position dito nung sa kabila ang wire. Then dito, discard nyo na dito kung paano nyo siya i-cable manage. Ngayon, kapag after nung step na idikit dito, di ba?
ikakabit nyo na to. Para, mamaya i-explain ko kung bakit nyo ikakabit. Kasi mahirap kapag hinuli nyo ikabit to. Fuck. Mas maganda yung sa kasi pure na parang die-cast na metal dito. Then buo na kulay black ito. Parang ang cheap na itong wire. Well, mas mura nga. Itong C2 Pro is 1.5 lang yung price niya. Yun is 2.6. Kaya tama lang. Pero itong wire niya, parang feeling ko, mas maganda yung ginamit na material. Parang mas matibay. Yun kasi makintab. Ito parang ang ganda kasi matte. So, ikakabit nyo na to. Ngayon. Yan. Then, isasaksak nyo na dito. Ngayon, ito. Kita. Close up natin. Ito, pupwesto kasi dito, di ba? Sa likod ng pot. Ngayon, mamasahiin nyo ngayon yung wire niya. Isaksak nyo muna. Ayan, saksak nyo muna dyan. Tapos, mamasahiin nyo yung wire. Ako po. Para duman dito. Itong technique na to, ang alam ko sa baka compatible lang itong ginagawa ko sa Sec Ace. Yan. Para maganda mamaya yung kakalabasan. Ganyan. Alisin nyo lang yan. Nakasabit yan. Nakalagay na yung foam. Maiksi lang yung nakalabas. Yan. Then ito, yung excess, i-fold nyo na lang ng beses. Ngayon, huwag nyo, i-fold nyo kasama yung connection ng mic. Yan. After nun, is dapat meron yung pang cable management kaso wala to. Kaya, kukunin natin to. Nakikita nyan, yung pang cable management. Kukunin natin yan sa charger. So, kikita nyo yan? Ngayon, kalupit. Para malinis. Yan. Oh. Di ba? Pupwesto lang yan dyan, oh. Kita. Yun. Oh. Dito mamaya kakabit yung ano. Ngayon, since nag-release na naman, isisiksik ko na naman. Nasaan pa yung kon ko? Yung sisiksik ko. Pero kung okay lang naman sa inyo yung mga wires, ito yun itong gawin.
Ayoko lang talaga ng wires. Ganyan paraan para may tago. Ayan. Kita? Then, dito ko kinabit yung mic. Hindi siya direct sa gitna. Hindi rin siya lumagpas dito sa, yeah. Hindi siya direct sa gitna. Hindi rin siya lumagpas dito sa air vent kasi dyan papasok yung hangin. So, pag dito ko nilagay sa part na to, maririnig yung hangin. So, tinest ko naman sa electric fan kanina yung isa, yung GX10. Hindi naman niya napipick up yung hangin, pero mas maganda pa rin kasi pag mabilis na. So, dito yung pinakamagandang paglagyan sa gitna ng center tsaka nung air vent. And then, bago niya ilagay yung dinidikit, isukat niyo muna kung saan yung trip. So, sa akin, ganyan yung gusto kong tsura. Nandyan. Diba? Diyan. Ganyan yung gusto kong tsura. Okay? So, alisin nyo na ito. Kaya matakot kasi madaling ilipat kapag kakalagay pa lang. Ayan, so dito ko sinukat kanina. Nako, hindi nakita. Ayun, nakaka-OC. Bang. Ayan. Ayan siya. Kayo, kung gusto niyo dito sa gitna, maganda rin namin pag sa gitna. Ewan ko ba kung ba't di ko ito nilagay. Pwede rin sa gitna. Maganda. Kasi mahaba naman yung wire kahit sa buhay kapit dito. Mahaba tong wire niya. So, ang technique is huwag niyo muna itong ikakabit. Ito muna. Idikit niyo muna. Kasi para ma-mold nyo dito. Dito ko kasi papadaanan niya. Para kasama pa rin siya sa design. Ano talaga? OCD tayo eh. Yup. Parang mas maganda yung setup ko dito kaysa dun sa ito is sa girlfriend ko, yung akin yung GX10. Pero yun, pinagpraktisan ko ngayon dito. Kabisado ko na. Matagal kong binild yun. Ito ang bilis. So ngayon, pwede nyo nang i-connect. Yan, di ba? Mahaba. Ngayon, para maganda yan, di ba papadaanin nyo dito, no? Oh. Ngayon, papadaanin nyo ulit siya dun sa dito. Yan. So, ilalim na itong Then, i-hook nyo na naman siya dun sa dinaanan na itong wire din lang nitong speaker. So, may lalagay siya sa taas ng speaker. Ito, dito. Dito. May sisiksik na naman yung wire niya. Pakita ko na lang mamaya kasi hindi makita. Kahit ako di ko makita. Mak. Ay, kahit hindi na kasi maiksi yung wire, maiksi yung nagawa kong naitali ko kasi siya dun sa pinang cable manage ko dito. So, kahit i-straight nyo na lang dyan, dito na lang siya sa baba. Magsisit naman siya dyan. Ayan. Ayan. Okay na siya dyan. Ayan linis, di ba? Yan lang yung wire niya.
Naipon lahat dito yung wire sa gilid. Yan, oh. Yan, naipon lahat dyan. Ngayon, kung nababother kayo kasi baka sumikip yung iisa lang na side. Hindi, kasi sobrang lambot nung foam ng sec. I-ano nyo lang to. Sisiksik lang siya. Then itong pinaglagyan ko rin kasi. May sisiksik rin lang siya dito sa likod. Yan. So, no worries. Yan. Ang gagawin na lang, lalagay yung foam. Siyempre, ang first na ilalagay yung maraming wire. Yung dyan, hawakan nyo pa rin yung keyboard. Manage nyo. Yan. Gusto nyo yung location, yung mga wire pa rin. O, diba? Kita nyo yan? Walang nakikitang wire. Paano nyo makikita yan? Ngayon, i-drive nyo yung wire ng mic na hindi maiipit ng butones. Yun o. Ipit yung kasi andito pa to. My God. Yan yung wire ng mic para hindi maipit ng butones. My God. Ang hirap, man. Ayun, no? Oh. Kasi, naiipit dito yung wires. Okay? Okay lang yan. Dito nyo lang may butones. Naku po. Ngayon, may problem dito. Kailangan natin i-adjust yung wires. So, may mali. Hindi magkasya. Kailangan maisiksik to dito sa loob. Ayan. Hindi nyo nakikita. Pero merong space kasi dito na magsisiksik. Or, pwedeng huwag nyo isiksik doon para hindi mahigpit ang masyado. Yan. Yun, kumukontra yung wire ng mic. Ayan, sige na. Ay! Pagpawis na ako na. Ngayon, since may lumabas konting wire, pwede nyo na siyang maayos kasi isisiksik nyo na lang. Sa tabi ng speaker. You know, linis. Wow! Huwag niyong kalimutan to yung kapag naiayos yun. Kasi itatak-in niyo yung
speaker, ipapatong nyo yung foam na ito. Ayan, tarates, yung ganyan. Yan. O, diba? Nakataas to. Nasa ilalim yung speaker. Yan. Kasi pag nasa ilalim pa rin, may stress yung dikit tsaka yung mismong speaker. Linis ng helmet ng SEC. Yun o. Kalahati pa lang. Pero malupit na. Okay. Kabit na yung ibon. Dito sa kabila, wala nang problema dito. Kasi wala namang wire. Naidikit na dito. Kung may ipit na wires sa mga matatalim, wala naman. Dali lang. So, huwag niyo matatakot kasi matibay yung cable niyo. Yun. Pumili ako kasi magka-rides kami. Pupunta kami sa Auasin Falls. Ngayon, sobrang hirap magsigawan kapag nasa labas kayo. Nabubuisit ka na, hindi ka pa naririnig. Yan. Sa likod, check lang yung wires, kung walang may ipit. Ganun. May nakaabang na nakalalagyan ng wire. Yan. Di ba? Nasaan dyan yung wire? Yun lang yung nakikita. Sa speakers niya, wala. Kabila, dito meron konti. Kasi, pero masahiin nyo lang yun. Ayusin nyo lang yung pagka-arrange ng wire niya para maisiksik. Yan. Oh, wala nang kita. Hindi nga lang nyo nakikita kasi madilim. Pero gagawa natin ang paraan yun. Meron ng flashlight. Ayan o. Well, hindi siya perfect. Kagaya nung una kong ginawa. Pero yun, kuha lang kayo ng tools. Siksik nyo lang yung mga wire dyan. Sa kabila. Walang wire. Then, maganda din yung tsura nung pinaglagyan ko ng mic ko. Diba? Maganda rin pag medyo tabingi para kung sakaling, pero maganda kasi yung mic nila, hindi nakaka-pick up ng, alam mo yan, pag humihinga ka, kapag yung normal na mic is napipick up niya yung hinga mo, pero ito hindi niya napipick up. Pero mas maganda nang nandyan para hindi direct dun sa hinga mo. Okay. So, try natin yun. Which is, hindi ko pa alam kung paano to yun. Yan, yun lang pala. Yan, pag yung red blue, parang isa-isa kanina. Yun pa lang yung nababasa ko yung manual niya. Ito hindi ko pa nababasa. Pero pag ang alam ko, pag mabilis siya nag-red blue is active pairing. Yan. Kailan natin yung visor. Nilinisan ko pa ito bago kami mag-ride syempre. And waterproof din to. Pero sa bagyo nakikita ko yung mga naka-intercom. Sinusupot nila ng ice.
Pero ito hindi na kailangan. Yun. So, yun lang. Ganun lang kadali install. Nang walang nakikitang wire. At ganyan kalinis, oh. Ganyan kalinis. So, kapag i-charge nyo, alisin nyo lang. Boom. Dali lang, di ba? Yan lang yung nakasabit. Pwede nyo siksik dyan. Hindi nakita. Then, i-charge nyo itong. Ito, magkaiba dun sa isa eh. Ito, meron kang ipipress dito. Ayan o. Hihilain mo lang paloob. Ano? Boom. Charge ka na. And, testing din natin to. Wala, masikip to. Imposibleng maano to sa mata kahit para Freud yung daanan nyo. Sa sobrang magaan, then kahit gaano ka shake siguro, hindi ito maalis. Tapos ito, sure nyo dapat na solid na nakapasok para waterproof talaga. Ito dapat naka-close din. Yan. Okay, so yun lang. Quality. Adjust natin para kita. Ayan. Kung nakita ko lang ito na mas maaga, kahit dalawa ng ganito yung binili ko eh. Mas nakamura pa sana ako. Masyado lang malaki yung G. Pero okay na siya eh. Oh? Bagay. Bagay siya sa sec. Pero syempre, gastador tayo eh. Hindi pwedeng hindi pwedeng mura. Sulit din to. Ganda. You know. Diba? Oh, diba? Wala din nakikita ang wire. Ayan. Kita ba? Jeez. Yan. Bidumi ang nilalagay ko dito. Up. Additional din pala. Kasi wala akong mapagtanungan kahit mismong official store ng Insta360 at saka yung official store ng Jirelec. Kasi hindi nila alam na compatible na pwede gamiting mic itong itong intercom nila is compatible na gamiting mic pag nagre-record ka through itong X4. So magsasalita ka through intercom directly. Pero ang hindi ko pa natatry kung pwede bang isabay na. Pero ang alam ko hindi. Kung pwede bang isabay na magkausap kayo ng backride mo. Then gagamitin mo siyang mic na nagre-record nito. Ang alam ko hindi pwede yun. Hindi ko pa tinatry. Pero kanina trinay ko na gamiting mic yung intercom pag nagre-record gamit yung X4. So, ganyan yung tsura niya. Mas malapit yung X4 sa helmet. Mas magaan. Basic physics lang. Okay. Huwag nyo na isasagi yan. Para makapture natin yung mga memories ang pinupuntahan. Siyempre, pag hindi mo na-record, meaning hindi mo napuntahan. Ano lang yun? Quality. Suggestion ko lang sa second. Ang ganda ng helmet nyo. Pero sana, may inaabang na kayong lalagyan nito. Ng kahit anong action cam. Diba? Ano naman yung
meron diyang madali lang naman yun eh. May nakaabang na lalagyan ng cam. Ito, okay na yung ganito. Okay lang na ganito yung itsura niya. Pero yung camera kasi, nagiging bulky pag meron yung, yan, yung ganito. Then, isa pang disadvantage is naalis yung cover dito. Na protection pa sana sa dust or pag malamig, hindi mo direct na nalalanghap yung hangin. Kasi yun yung sakit ng ulo, nakakatrangkaso. Yung hamog. So kapag meron yun, meron to, safe sa alikabok. Okay, so yun lang. Bye!